Duterte forever. Yan po ang mga panahon mga kababayan na nambudol pa siya na ang sabi niya, Duterte tayo forever. Itataguyod natin ang continuity. Duterte. Oh, yun pala mga kababayan. Ayon dito sa mga political analyst ngayon, eto daw pinaggagawa nito si Bongbong Marcos sa Davao City ay isang bitag. Di ba nanghaharas sila ngayon sa Davao City sa pamamagitan ng KOJC? Posible naman daw po mga kababayan na alam nila na wala doon si Kibuloy. At yung ginagawa nila ngayon ay bitag sa mga Duterte na kung magkakamali ang mga Duterte mga kababayan na pumalag at kastiguhin sila, ay mayroon na daw rason ang BBM na ito para mag-declare doon ng martial law. O di ba kaya mga kababayan, masampahan ng kaso ang mga Duterte? Dahil 10 araw na eh. Kung andun talaga si Kibuloy mga kababayan, ay malamang nakuha na. Kaya sabi ng mga political analyst mga kababayan na para daw hindi ugaling Pilipino ang ginagawa ng BBM na ito. Oh, yung tatraydorin mo ang mga taong tumulong sa'yo. At ngayon mga kababayan, mukhang bibitagin pa ang mga Duterte. Panoorin niyo po. Hindi ko alam kung saang multiverse nabubuhay ang ating Pangulo. Pero Sa bangag multiverse mga kababayan. yaan ay sisingilin ka. Dapat Pati yung lang. mga kasamahan niya na patuloy ang pagsisinungaling. Correct. Ito kasing Davao ginagawa nilang example eh. At sa tingin ko kung ang mga Duterte sumagot at mag-call Pakinggan niyo mga kababayan. ano man yung i-call niya dahil sa nangyayari sa Davao City, sa tingin ko dyan nila ibabagsak ang batas militar. Bibitagin nila mga kababayan ang mga Duterte. Yan talaga ang gusto nila sa Davao City mga kababayan eh. Ang magkaroon ng martial law dahil kapag mayroong mga people power dyan sa Davao City mga kababayan, pwede silang mag-declare ng martial law. At saka kapag lalabas na ang warrant of arrest ng ICC, mas madali nilang mahuli si dating Pangulong Duterte. Hitting 2 birds with 1 stone kumbaga. Ganyan mag-isip ang bangag mga kababayan. No? Nakakalungkot dahil ito yung klaseng tao na tumatalikod sa mga nakatulong sa kanya. Correct. O tingnan nyo nakakamao pa. Duterte fist pa si Ngagba mga kababayan. Duterte. Yan pa ang sigaw niya. Duterte. Duterte. Ngayon, ikulong si Duterte. ICC. Traidor. Pagbalik ng kanyang pamilya, hindi yun ugaling Pilipino eh. Kaya Ugaling Ngagba mga kababayan. parati kong sinasabi, nung ako ay sa column ko at sa interview ko, ito ang leader na galit sa Pilipino dahil sa ginawa sa tatay niya. Siguro itong ginagawa ngayon nila is paghihiganti. Dahil wala po talagang malasakit sa sambayan ng Pilipino mga kababayan eh. Ang ginawa, party-party. Diba? Glustay ng pera. Mangharas. Dito mga pulis, magpaimbestiga dyan sa Kongreso at Senado ng mga bagay na hindi naman nakakatulong talaga sa present natin na sitwasyon sa ating bansa. Nangalkal doon sa war on drugs. Parang pinagtatanggol pa ang mga drogista. Kasi kung mahal mo ang Pilipino, hindi mo ito gagawin. Hindi mo gagawin ang ginagawa sa KOJC, hindi mo gagawin ang pag-iipit sa ilang mga tao na sumusuporta dito sa Hindi lang po kay AJ mga kababayan marami pong napagtripan Katulad na lang nung sa Bohol, di ba? Nung sinuspend ang napakaraming mga government officials. call ng kanilang atensyon na mali ang inyong ginagawa. Hindi nararapat yan at nakakalungkot dahil ginagamit nyo ang taxpayers' money to pursue Correct. yung mga gusto nyong gawin. Pati ang kawawa itong mga PNP mga kababayan, parang ginawang puppet mga kababayan. Ginagamit kayo para iharas itong mga religious group. Dyan sa KOJC. Nakakalungkot dahil bihira yung bibigyan ka ng second chance. No more chance mga kababayan No more chance sa mga Marcos kahit sino pa yan. Aimee, thumbs down na mga kababayan.
No more, no more, no more. Alam na natin ang ugali nila mga kababayan. Makabalik after that history where we all suffered during the martial law years. Napakahirap yon, and yet maraming tao ang tumulong para siya makabalik. Hindi lang naman sila kaya nakakalungkot yung may mga ibang tao na parating ang sinasabi, pagbigyan naman natin, hindi naman the sins of the father is not the sin of the son. Yun ang sabi, yun ang budol sa atin mga kababayan. At akala natin magbabago. Mas malala pa. Mas mabuti pa nga yung ama matalino. Yun ang At may degree. Lawyer. naririnig nating dialogo noong 2022. Pero ito iba kaagad ang takbo 180-degree turn kaagad yung nangyari. Mas malala About na face. Yeah. Kasi ginagamit yung pulis dito sa karahasan na nangyayari. Karahasan. At kung titingnan ninyo, clearly yung chilling effect. Yeah. Natimpla nila ng tamang-tama. Nagkaroon ng chilling effect sa Chilling AFP. effect. Nung float, ilang general ang flinote, nagkaroon ng chilling. No? Sabi, wala daw tear gas ha. Tingnan nyo mga kababayan ha. Tingnan nyo ha, inisprehan ng tear chilling effect gas. sa AFP. Nung float, ilang general ang flinote, nagkaroon ng chilling Walang tear gas. Wala ni isang baril. effect sa PNP. Walang human rights na ang violation. supposed- At ngayon mga kababayan, ang update, naghukay daw, sabi ng abogado, doon sa paaralan pa mismo mga kababayan. Si Mr. A ang inunumbra bilang chief PNP, pero nung umaga nag-iba ang hinalal, no? Nag-iba ang they pick somebody else. Yan nga yung si Mr. Marbil na maging chief PNP. Tapos Dito mga kababayan, lumusob na sila mga kababayan At eto rin ginagamit nila mga kababayan na na rason na, lumaban. Bakit hindi lumaban property nila iyan. At kung may maliman mga kababayan, itong ilang miyembro ng KOJC, ay hindi po ito justification para kubkubin nila ang lugar na iyan. Sige, hulihin niyo yung mga lumaban. Tapos, may karapatan na ba kayong manatili dyan? 10 days na, mag-11 days na po mga kababayan. ngayon, ang ginagawa nila, yung chilling effect sa judiciary. Yeah. No? Pati yung judge mga kababayan, kakasuhan daw ni Boying Rugmulya. Sinabi nila na papailan ng kaso itong si judge ng Davao City. Sige, dahil subukan mo. malinaw yung desisyon na ginawa. Yan mga kababayan, lahat talaga hinaharas nila pati judge sa mga kababayan. Wala na. Tapos ang dito ay nakakalungkot wala pong imik etong ating mga tagapagtanggol sana mga kababayan Etong mga matatalino natin sa UP, wala. Silent sila mga kababayan. Itong mainstream media, wala pong imik. Integrated Bar of the Philippines, wala pong imik. Itong NUPL, wala pong imik. Pero pagdating sa mga Duterte, grabe, ang puputak. Bilis pa sa alas 5. Respeto sa branches. Yeah. Marahil dahil si Mr. Marcos ay hindi abogado at ang tatay niya ay abogado, ang tatay niya ginawang yung constitutional dictatorship, ika nga, nung panahon na yun, na hindi mo matulak kabigin dahil lahat iginawa niya ayon sa batas. Ito, walang pakialam sa batas. Anong klaseng presidente Walang yung pakialam. makita mo yung ginagawang ganyan? Ang sasabihin, walang human rights violation, no? Yun ngang krimen, nakikita mo nangyayari sa harapan mo. Nababahala ka, tatawag ka ng pulis, o kukunan mo sa Dito mga kababayan, ang magrereklamo ka, tatawag ako ng pulis para dito sa karahasan ito. Pulis na ang nanghaharas. video, no, para may Tapos nagpa-concert pa si Marbil dahil wala natin. Kibuloy, lumabas ka na. Concert ako. Salamat. Tayo'y magkasamang muli. report. Ito mismong Pangulo ang nagsasabing wala namang baril, wala namang tear gas, wala namang human rights violation. Wala daw. 10 araw na, sir, ang nangyayaring ito. Kung sa 10 araw, hindi mo pa rin nakikita, talaga may problema. Ngagba na talaga, di ba? Yes.
Ma'am, na-mention niyo po itong three branches of the Anong masasabi niyo dito mga kababayan na parang nasa ibang universe itong si PBBM sa mga pangyayari ngayon? Parang hindi niya alam. At hindi po ugaling Pilipino. Itong pinagagawa ni PBBM, nakatraidoran. At kung sino pa tumulong sa kanya, yan pa ang binibira. At akma pang bibitagin ang mga Duterte mga kababayan dahil kung papalag sila dito sa ginagawa ng mga pulis dyan sa KOJC sa Davao City ay magdedeklara daw sila ng martial law, sabi nitong political analyst mga kababayan, at posible pang masampahan ng kaso. Anong masasabi niyo dito? Post sa comments below.